Nagbabala ang COMELEC sa mga politikong gagamit ng lumang litrato sa campaign materials. Pwede po kayong madisqualify. Yan at iba pang paghahanda sa 2025 elections sa report ni Mon Gualvez. Pinag-aaralan ng COMELEC na bigyan muna ng digital ID ang mga overseas Filipino habang wala pang matagal nang hinihiling na voters ID. Taong 2015 pa nang huling mag-issue ng voters ID ang COMELEC. Aminado ang ahensya, wala pa silang budget para rito. Maingat din daw sila pagdating sa data privacy. Pinoprotektahan po kasi namin ang inyo pong datos na nasa COMELEC sapagkat ang COMELEC ang may pinakamalawak sa lahat ng ahensya ng gobyerno na impormasyon sa bawat isang Pilipino nasa amin. So gusto po natin hanggat maaari protected because nga of the advent of hacking and intrusion sa mga sistema. Nakatakdang simulan ngayong Agostong pinopropose ng digital ID para sa mga Pinoy abroad na sisimulan sa South Korea. Mula 2022, mas nag-focus na sa face-to-face na pagboto sa embahada ang ating mga kababayan. Ang Korea Post po, yung mga official courier services, hirap po sila pag hindi po sa wikang Korean po, no? Dun sa language po, yung official language po dito. At hirap din naman po yung mga kababayan po natin kung purong Korean po yung pagsusulat ng address. Kung pagbabasehan yung bilang ng mga rehistradong botante at yung dami ng mga bumobotong Pilipino sa ibang bansa, niwala sa top 10 itong South Korea. Pero pagmamalaki ng COMELEC, ito raw ang may pinakamabilis na nakapag-transmit ng resulta noong 2022 elections. 4 na buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy, inanunsyo naman ng COMELEC ang ilang pagbabago para sa mga kakandidato. Una na riyan ang pagsusumite ng 5 hanggang 10 larawan ng tumatakbo na gagamitin nila sa campaign materials. Ayaw na ron ng COMELEC ang mala expectation versus reality pagdating sa itsura ng mga kandidato. Ang dami po naglipanan na posters. Pagka po tinignan nyo yung posters ng ilang kandidato, magkakaiba mismo ang itsura nila sa sarili nilang mga posters. Alin ba talaga ang tunay na picture nila? Ayon sa COMELEC, dapat kinunan ng litrato 6 na buwan bago mag-eleksyon. Ang mga hindi susunod, maaari raw madisqualify. Kasi gusto namin maiwasan ang misrepresentation, ang disinformation. Gusto nating sabihin na kung maging makatotohanan tayo sa ating mga kababayan, kung ito ngayon ang inyo pong itsura, hindi ba mas maganda na yun ipapakita natin sa mga kababayan natin? Hindi yung mga 30 years ago o 40 years ago. Bubuo rin ng COMELEC ng Committee on Environmentally Sustainable Elections para sa isinusulong na paggamit ng mga kandidato ng environment-friendly na campaign materials. Hihigpitan din daw ng ahensya ang paglabas ng mga kakandidato sa mga programa sa telebisyon o pelikula. Nakatakdang ilabas ang resolusyon para sa lahat ng ito bago matapos ang Hulyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.